O Vinton J. Anthony Mayo o si OJ Mayo, tunog pagkain, ang isa sa mga forgotten guards ng late 2000s at 2010s NBA. Isa siyang 8-year veteran sana, gifted scorer sana, at ang 3rd overall pick sa 2008 NBA draft. Napakataas. Pero napag-usapan natin kamakailan ang mga NBA banned list at naroon ang pangalan ni Orange Juice Mayo. Isa kasi siyang repeat offender ng anti-drug program ng NBA. 2011 nang una siyang mag-fail sa anti-drug testing noong nasa Memphis pa siya. Tapos 5 years later, 2016, nang i-ban siya ng NBA sa muling pagbagsak nito. Nasa Milwaukee naman siya nun. Nag-apply siya for reinstatement noong 2018 pero hanggang ngayon walang NBA team ang nagtatangkang bigyan siya ng isa pang pagkakataon para makabalik sa liga. Sayang kasi kamakailan lang ay lumuwag na ang anti-marijuana policy ng NBA. Pero siguro kasi hindi lang damo ang naging problema ni Mayo. Anyway, isa siyang high school basketball star. Una siyang naglaro para sa Rose Hill Christian sa Ashland, Kentucky. Tapos sa North College Hill sa Ohio na kung saan siya naging Mr. Basketball of Ohio ng 2 sunod na taon. Dito ay nahakot niya ang largest crowd to ever see a high school game sa Cincinnati, Ohio. Dahil home state ni LeBron naihahalin tulad din siya kay LeBron pagdating sa hype para sa isang prospect. Kung di nga lang nagbago ang CBA na siyang nagbawal sa mga straight out of high school, baka dumiretso na ng NBA si Mayo. Sa kanyang senior year, lumipat siya sa hometown niya na Huntington. Nag-average siya dito ng 28.4 points, triple-double pa sa huling laro niya bilang high school, 41 points, 10 rebounds at 11 assists sa state championship game. Kaso, sa Huntington din ay nagkaroon siya ng issue nang itulak niya ang isang referee sa isang laro. Nasuspend siya dito ng 3 games. Originally committed sa Kansas State, makakasama sana niya si Michael Beasley doon. Pero nag-decommit or binawi niya ang kanyang commitment matapos palitan ng coach. At sa USC siya naglaro ng college ball o University of South California. Ito yung team ni Bronny James. Natulungan niya makapasok ang USC Trojans sa NCAA tournament pero sa first round pa lang nilaglag sila ng Kansas State nila Beasley o yung school na dapat papasukan niya. Di bale, mataas pa rin ang pagkakadraft sa kanya. Pagdeklara niya sa 2008 NBA draft, napili siya ng Minnesota Timberwolves bilang 3rd overall pick. Mas mataas pa ito kaysa sa batchmates niya na sina Westbrook, Brook Lopez at Kevin Love na kung saan silang dalawa ang naging centerpiece ng draft day trade ng Wolves at Grizzlies. Sa Memphis, nagkaroon siya ng solid na rookie season. 18.5 points, 3.8 rebounds, 3.2 assists, at 1.1 steals sa 82 games na kanyang nilaro. Lahat yon bilang starting guard na 2. Kaya naman, napasama siya sa NBA All-Rookie First Team at naging 2nd sa Rookie of the Year race na napanalunan ng kung sino pa kundi si Derrick Rose. Mahirap naman kasi yatang matalo si Derrick Rose sa Rookie of the Year race. Parte siya ng early years ng grit and grind Grizzlies. Very promising ang naging simula pero kalaunan nakitaan ng flaws ang kanyang laro lalo na sa depensa. Hindi rin nakatulong na may pagka one-dimensional scorer kasi siya. Kailangan kasi nasa kanya ang bola at walang off-the-ball game. By the time na naging playoff contender ang Memphis, nalagay na siya sa bench para sa mas defensive na si Tony Allen. Naging 6-man si OJ Mayo ng kupunan tapos naging unrestricted at pumirma sa Dallas. 1 taon din siya naglaro doon, productive scorer pa rin. Tapos lumipat, pumirma ng 3-year contract sa Bucks. Pero unti-unti nang bumababa ang produksyon tapos na-injure pa. Kalaunan ay naban dahil sa drug policy ng liga. Pinagsabay-sabay daw niya kasi ang marijuana at painkillers noong na-injure siya. Nagkaroon siya ng oras para maglaro sa Puerto Rico, China, Taiwan at Russia. Sa kasalukuyan ay naglalaro siya sa Egypt sa edad na 36. 7 taon na po siyang wala sa NBA. Kaya mukhang sa ibang bansa na rin niya tatapusin ang kanyang basketball career. Isang talented scorer sana na nagkaroon ng napakagandang amateur career. Ang ganda na ng simula niya sa NBA. Pero dahil sa work ethic, off-the-court issues, maagang nawala. Kaya tandaan Plok, hindi sapat na talented lang. Isang lesson na pwede nating kunin sa kwento ni OJ Mayo. Ay siya Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump Balero.